First time kong pumunta dito sa Lechoneria sa SM City Baguio and hindi ko in-expect na ganito kasarap ang kanilang kare-kare. Tapos meron din silang lechon sisig katulad nito. And ito na rin ang kanilang paella na fried rice. Oh, di ba? Ang sosyal. Tapos meron din silang lechon na pinakbet. Tapos, ang isa pa dito na nagustuhan ko is yung melon na drink. Kaya tikman natin at grabe, sobrang na-refresh talaga ako dito. Kaya subukan natin ito at i-rate natin yung food, yung ambience, yung service, tapos everything. Kaya kain na tayo. Tapos, syempre, nabusog ako pagkatapos namin kumain dito. Alam nyo ba, napadaan lang kami dito and bigla naming naisipan na itry nga natin itong Lechoneria, baka hindi kami magsisi kapag trinay natin yung kanilang mga foods. Kaya ito na yung kanilang entrance. Pagdating naman sa service, in-accommodate kami agad ng mga staff. So, pinag-order muna kami while waiting for our seats kasi maraming tao sa loob. So, ang in-order namin is lechon belly sisig, tapos yung isa is pinakbet lechon, and yung isa is lechon kare-kare. At sa wakas, nakaupo na rin kami after 5 minutes of waiting. So, eto na nga pala yung ambience dito sa loob. And may alfresco dining sila dito sa veranda. Kaya lang umuulan, malamig at mahangin. Kaya sa loob na lang kami. And buti na lang, dumating na yung aming order na, yan, yung drinks muna. So, melon drinks. Yan. So, kakaiba siya. And napaka-interesting itong drink na to. Meron din kapares na service water syempre para pang tulak sa matatamis na kinain. So, ito na nga, minimix na natin. Tapos nakikita nyo yung mga bola-bolang yan. Watermelon siya. Tapos yung orange, yan yung melon. Tapos yung parang white na bola-bola, yan yung pears or pears. Ayan. So, isa-serve na natin. And itry nga natin tikman kung ano yung lasa. Refreshing talaga yung lasa niya kasi meron siyang soda, tapos malalasahan mo rin yung melon, tsaka yung watermelon, tsaka yung pears. Eto na nga, dumating na yung pinakbet. Lechon belly pinakbet. So, regular yung size kaya medyo maliit, pero sakto na yan. And eto na nga yung paella. Medyo marami siya, no? So, ayan, may squid at may lechon belly talaga. O, diba? Tapos, eto na nga yung closer look ng pinakbet nila. Talagang naglalaway ako, kaya tikman muna natin habang hindi pa dumarating yung mga ibang order. Tapos, habang kakain tayo, I would like to rate yung service nila into 9/10. Accommodating talaga sila. Tapos, hindi sila suplado. And kapag tatawagan mo sila, always ready sila to serve you. So, yes, the service is very, very satisfactory. Ito na nga yung pinakahihintay namin, yung lechon kare-kare. So, ito na siya. Maliit lang tignan, pero marami siya. Tapos, ito yung lechon belly sisig. So, isa din yan sa mga nagustuhan namin. So, closer look, ganyan siya. So, nakakapaglaway talaga kapag titignan mo lang. How much ba pagkakainin mo siya, no? So, eto na nga siya. Akala namin kakaunti lang talaga siya, pero ang dami pala niya. I'm going to rate the food 9.5/10. Sobrang nasarapan ako. Sobrang nasatisfy kami. Hindi namin ina-expect na ganito siya kasarap. And yes, hindi kami nagsisi na trinay namin itong place na to. So, eto na nga, kinakain na natin yung mga in-orders natin. Pero syempre, laging alagaan ang health. So, para sa mga may problema or health condition, alam nyo na huwag kalimutan ang inyong mga maintenance. Katulad ko kasi nagme-maintenance na ako, no? Pero, masarap pa rin ang bawal, o di ba? Kaya tinignan ulit namin yung menu kasi for sure babalikan ko tong place na to. Kasi marami pa akong gustong itry dito sa mga menu nila kasi nasatisfy kami ng bonggang-bongga. So lahat kami gusto naming bumalik agad dito after siguro some time. Ang total na binayaran ko dito is 2,000 plus kasi may discount siya. Kaya for me, yung price is siguro ang rate ko is 8/10. Hindi ko akalain din na napakaganda ng kanilang CR, napakalinis, napaka-attractive. So, as in, isa ito sa mga pinakamagandang CR na napuntahan ko. So, I'm going to upgrade the ambience to 9.5/10. Di ba? Napaka-organized talaga niya and malinis. So, the question is, worth it bang pumunta sa Lechoneria?
my answer is yes. And highly recommendable siya, babalikan namin siya, and hindi kami nagsisi na pinili namin itong dinaanan namin since naghahanap kami ng mga pagkain na bago. Tapos, kailangan ko mag-withdraw kasi kinabukasan parang hindi ata ako lalabas and maraming deliveries sa in-order ko sa Shopee para hindi ako ma-short. So, ganito yung style ko kapag lumalabas, nag-withdraw ako agad para hindi ako ma-short. In case na may biglang bayarin sa bahay o kaya baka bigla kaming lalabas para may bibilhin. So, ito yung sa akin lang ha, hindi ko alam sa iba. Nakaka-impress din kasi inayos agad ni SM ang kanilang roof. Ito yung natuklap, yung nilaplap nung kasagsagan ng bagyong Egay. So ayan na siya, fully covered na ulit ang SM, lalong-lalo na sa top floor. So since medyo busog pa kami, medyo naglibot-libot lang kami ng konti at napadpad ako dito sa may veranda. And ganito kaganda ang Baguio kapag hindi umuulan sa gabi. Ayan, kaya lang medyo umuulan siya, nagde-drizzle, kaya medyo basa yung bench. Pero, ang ganda, di ba? Ngayon naman, nakipila ako kasi magbabayad ako dun sa parking na 50 pesos ang charge dito sa SM City Baguio. I'm not sure kung magkano yung charge sa ibang SM. Kaya it is now time para umuwi na. It is around 9 p.m. Manila time. So, kailangan namin umuwi kasi magsasara na lahat ng establishment. Ayan, nakalabas na tayo at eto na yung Harrison Night Market ng Baguio City. So, umulan man at tumaraw, marami pa ring tao dito. Open na open. So, nadaanan na natin ang Session Road and ito yung Malcolm Square nga pala kapag gabi. Ayan. So, we are now here at Magsaysay Road, Baguio City. Nakarating na rin tayo dito sa may Trinidad and ganito yung itsura ng Stobosa at night na pinupuntahan din ng mga turista. Hindi mo kasi ma-appreciate sa gabi kasi hindi mo makikita yung mga pintura wherein may mga designs talaga siya na makikita mo during the daytime. Ay, sa wakas, nakarating na tayo sa bahay. So, papasok na tayo sa loob. And feeling ko, pagod na pagod talaga ako, no? Ayan, so, nasa bahay na tayo and it is now time para ayusin na natin ang ating mga sarili. Kaya naman, nakapagpalit na ako and it is about time para mag-rest na tayo. Magkumot na tayo kasi sobrang lamig. And ayun na nga, umagang-umaga na tapos ang ganda ng panahon. So partly cloudy siya and baka mamaya uulan to kasi medyo namumuo na yung mga clouds. So I hope na nag-enjoy kayo sa ating food vlog kasi marami pa tayong food vlog na i-vlog. So let me comment kayo kung ano pa yung pwede nating bisitahin para i-share ko sa inyo yung experiences ko and syempre yung mga ratings natin. Always remember to stay positive, iwasan ang mga nega, and stay happy. So, bye-bye!